Pwede naman kahit sino, tama ba ako? Para sa akin, iisa lang. Hindi ako kailanman malilito sa boses mo. At isa pa, inaasahan kita. Umaasa ka ba na tatanggapin ko ang imbitasyon mo? Umaasa akong sana maiisip mo kung gaano kita kailangan makita. Makausap. Magkikita rin tayo, pero siguradong hindi sa iniisip mong paraan. Baka sa hindi inaasahang panahon. Hindi ko naiintindihan. Pumayag akong sumali sa festival sa Children's Hospital. Ang sabi nila sa akin, dadalo ka rin daw doon. Gusto ko sana siyang ipakita sa inyo sa dyaryo. Yung singer na si Paloma ay pumayag na pumunta sa festival. Nakumbinsi siya ni Enriqueta. At pupunta kayo para makita ang pagkakahawig niya kay Rosalinda Perez. Hindi lang dahil doon, Berta. Alam mo kasi, ang anak kong si Fernando Jose ay talagang matigas ang ulo pagdating kay Paloma. Siyempre dahil kamukha niya yung isa. Pero magpapakasal na siya sa pinsan ni Rosalinda. Hindi natin alam, Berta. Sina Fernando Jose at Paloma ay magiging malapit sa isa't isa. Magkikita sila at... Anong gusto niyong mangyari dito, Senyora Valeria? Dahil gusto ko sana na hindi talaga matuloy ang planong pagpapakasal ng anak ko kay Fedra. Darating ka? Ang alam ko, sabay tayong magtatanghal doon. Posible kayang tumugtog ka ng piano habang kumakanta ako? Oo naman. Isa ring karangalan yun sa akin. May espesyal kang kakantahin? Siguro kanta para sa mga bata. O sige, ikaw ang bahala. Sasabayan na lang kita sa pagtugtog ko ng piano, sabay sa tono mo. Hindi kita ipapahiya. Mukhang ikaw yatang mapapahiya ako ron. Kasama ka? Hindi kailanman. Pinagpapasalamat ko na pumayag akong tumugtog sa mga batang may sakit. Kita mo, nirigaluhan ako ng Diyos. Sige, magkita tayo ron, Senyor Altamirano. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Paloma. Sinong kausap mo, mahal ko? Mangingialam ka ulit sa kanila, Senyora? Sinira ko na si Rosalinda, Berta. Pero halos gano'n na naman ang nangyayari ngayon. Si Fedra na mapapangasawa ng anak ko ay pamangkin ni Soledad Romero. Nasa dugo niya rin ang isang mamamatay tao. Alam mo ba, kung ako lang sana ang tatanungin, mas gusto ko na sana yang si Paloma ang pumalit kay Fedra sa puso ni Fernando Jose. Isa sa mga nangangasiwa para sa gaganaping festival sa Children's Hospital. Ay naku, medyo nakakairita na ang mga yon, ha? Gusto mo bang makinig tayo ng musika? Sige, Fedra. Bakit ba ako nagsisinungaling? Hindi ko dapat ginagawa to. Maling gawin to kay Fedra. Kaya nga lang. Magandang gabi. Dito ba nakatira ang isang napakagaling at napakagandang mga awit na minamahal ng kanyang manager ng buong puso? Ikaw talaga, Alex. Pasok ka. Salamat. Pasok ka. Halika na. Tara. Maganda dito. Nagustuhan mo ba? Ayoko dito. Bahay mo na to ngayon at mag-isa na lang ako. Hindi ka ba masaya na binalik ko na sa'yo yung kwarto mo at kama? Mas gusto ko sanang ikaw ang kasama ko dun. Bilang asawa, mali ka nang iniisip. Umupo ka na nga. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Medyo. Namimiss mo ako? Sobra. Pwede ako matulog dito sa sofa kahit kailan mo gusto. Ayos lang. Hindi, no? Eh di sana hindi na lang ako umalis sa bahay. Sa bagay. Nagagawa mo nang matulog sa bahay ng ibang tao nun, ano? Oo, pero hindi sa sofa. Huwag mo isipin ang mga babaeng dumaan sa buhay ko, Paloma. Ikaw na ngayon. Hanggang kailan, Alex? Habang buhay. Masayang-masaya akong makita ka ulit ngayon, Alfreda. Hindi ko na kailangan ng baston. At kaya ko na rin magmaneho ng kotse ngayon. Masayang-masaya rin ako. Ang paggaling mo ay isang milagro. Si Soledad ang gumawa ng milagro dahil sa pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Masaya akong kaya ko na ang sarili kong lumabas, pati na rin ang magtrabaho. Gusto ko sanang pumunta ngayon sa Polanco para makita ang apo ko pero wala naman dun si Fernando Jose at Erica. Tutugtog siya ngayong hapon para sa isang charity performance sa isang ospital. Kasama niya ang anak niya? Oo, Javier.
Isa yung festival sa Children's Hospital. Uy! Hi! Ang ganda mo naman. Sandali, Paloma. Hindi ba masyadong simple, ah? Party yun para sa mga bata, Ay, Natalia. nagsuot ako ng sexy para maakit sa akin yung pianista. Mas mabuting wag kang masyadong umasa sa kanya, Natalia. Bakit? Sa tingin mo, kasama niya ulit yung babae? Hindi. Hindi niya kasama yung babae. Bakit parang sigurado ka? Hula ko lang na baka hindi niya kasama yun. Nag-usap na pala kaming dalawa sa telepono. Anong sabi mo? Ay, tinanong ko siya kung pwede siyang tumugtog ng piano sa isa sa mga kakantahin ko. At syempre pumayag siya. Sinabi niyang solo siya? Hindi, wala siyang sinabi sa akin pero nahalata ko yun. Oo, bakit? Ay naku Natalia, halika na. Baka malate pa tayo ron. Ay, sobrang excited na ako ngayon. Gusto ko na talaga siyang makita. Nababaliw ako sa kanya. Kaya dapat magmadali na tayo. Nasaan kaya siya? Nandito na kaya yun? Hahanapin ko lang siya. Sige. Anong ginagawa mo ritong mag-isa? Anong pangalan mo? Sino ka? Magandang hapon. Kumusta ka na? Kanino kaya ang magandang bata na to na iniwan lang mag-isa rito? Anak ko siya. Tumawag ako dahil sa dalawang rason. Ang una at pinaka-importante ay sabihin sa'yo na sobrang baliw ako sa'yo. Mahal kita, Abril. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Beto, at alam mo naman yon. Oo, siyempre. Kaya nga baliw na baliw ako sa'yo eh. At ano naman yung isang rason kaya napatawag ka? Mahal ko. Ihanda mo na ang mga papeles. Kukunin ko na sila ngayon. Pupunta ako sa registry office para ayusin ang kasal natin. Talaga, Beto? Oo naman. Sige, papunta na ako. Tama nga ang narinig ko. Pinagtataksilan mo na ako ngayon kay Valeria Altamirano. Hindi ko man lang alam na may anak ka na pala. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Ganitong mga candy ang nakuha ko, senyor. Oh, siya yung singer na si Paloma. Paloma? Oo. Ibigay mo ang mga yan kay Erica. Mag-practice na tayo. Handa na ako. Kung gusto mo, pumasok na tayo sa loob. Kung ayos lang, pwede ko bang kargahin ang anak mo? Pwedeng pwede. Sobrang ganda niya talaga. Sumama ka sa amin para mabantayan mo si Erica habang nagpa-practice kami. Ang mama niyo po, senyor. Kumusta ka, Fernando Jose? Nung sinabi sa akin ni Mama, hindi ako naniniwala. Pero totoo pala, may relasyon kayo na matandang babae na yan! Hayop ka, Tumigil ka na nga, maluloko! Selena. Wala kami relasyon ni Valeria Altamirano. Niloloko mo ako! Tama na! Sasabihin ko sa'yo ang totoo ngayon, pero kumalma ka! O sige, anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo? Makinig ka sa akin mabuti. Totoo na meron akong ibang karelasyon. Pero mali ka nang iniisip. Ikaw ang mahal ko. Pero si Abril, yun ang pangalan niya, ay anak ni Valeria Altamirano. At papakasalan ko lang siya para sa pera. Kahit wala kang utang na loob, hindi kita nakakalimutan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo.
Bakit hindi ka nalang umuwi sa bahay? Noong huling beses kasi, pumunta ka lamang para klaruhin ang lahat tungkol kay Abril. Pero hindi tayo nag-usap tungkol sa ibang bagay. Gusto kong depensahan ang sarili ko sa mga akusasyon mo sa akin. Wala nang saysay para gawin mo yon. May mga rason ako, kaya tutulok ko sa pagpapakasal mo noon kay Rosalinda. Pero isipin mong mabuti kung hindi pumanig ang tadhana sa akin. Ang nag-iisang anak ni Soledad Romero ay sana nabubuhay pa. Senyor Altamirano, kanina pa kita hinihintay sa loob.